Good morning mga kabakbakan. Ngayong umaga ang kasama natin, walang iba kundi si Richard Parico. Magandang umaga ho mga kabakbakan. Ako po si Engineer Richard Parico, Tubong Orani, Bataan. Nakabili ng maliit na lupa rito sa Samal. Bata pa ako nung mga college, nung na-impluwensya ng tatay ko para mag-alaga ng manok. So second year ako nag-start, pero ang mga manok namin noon sa ilalim lang ng bahay. Tapos unti-unti hanggang makaka-graduate, nagtrabaho. Unti-unti nakakabili pa unti-unti ng medyo maayos na manok. So dating mga manok namin, yung mga mistiso lang, naglalabang kami nung Tagalugin. Lagi 10-6, pero nakakasilat naman. Iba na itsura ng farm ngayon. Ngayon. Mukhang umaasenso. Oo. Hindi na ilalim ng bahay ito. Malaki na ito ngayon. Naumpisa mo yung Hagerman. Ikwento mo naman sa amin ano yung Hagerman na yan. Yung Hagerman kasi nung tumigil ako ng 2011, tapos 2018 babalik ako, yung mga linyada ko maliliit na. Tapos, yun nga, lagi napag-iwanan ka na dahil matagal ka nang hindi naglalaban. So, sabi ko kay kumparing Rico ko na saan kaya magandang kumuha ng manok na pang-infuse na maayos. Marami ang contact, saka alam ko hindi siya basa-basa magre-recommenda ng mga kung ano-ano lang na manok na kahit sikat. So, nabanggit niya si Kenneth Hagerman. Sabi ko, sino yon? Yung manok ni Bebot o na Troy Prater, Hagerman din ang niya, nagbi-breed. So, nung sinerch namin sa Facebook, nakipag-usap ako sa kanya, tinanong ko yung mga manok niya, sabi niya, Old Carol daw na nakuha niya, 1992 pa kay Carol. Tapos, nagbi-breed siya kila Carol, mga 300 to 500 na stag, sinusupply kila Carol para naman nila. Yan yung katawag nila, satellite. Satellite. Nag-acquire ako sa kanya noon ng 2 tryo. Natapat nung pandemic. Tagal din. Tapat ka sa pandemic? Wow. Pandemic. So, tagal din. Inabot din ng kulang-kulang 1 taon yata yun bago na-ship kay Mr. Domi Corpo. Wala namang ibang siya mga pag-ship nun. Walang iba. So, dumating yon, tapos yun, unti-unti naming tinetesting. Hindi makaparaming masyado kasi yung nakuha ko mga tao, hindi ganun kasanay mag-breed. Makakapaglaban ako, 1, 2, pero maganda, magaling kasi maganda ring mag-cut, tapos umaangat, may power. May na-testing akong isa sa WPC, lakas humarang, tapos hindi naman sila masyadong sagasa, medyo marunong din. Tapos yung cutting ang isang mahalaga na nakita naming maganda sa kanya. Katulad nitong last na laban sa Pasay, yung pang last fight namin, Hagerman, na 2 bihabit siya, pero nung siya na pumasok, pagpasok ng 1 palo lang. Tapos ang laban? Tapos ang laban, patay. Bull stag lang yun, late born. Nitong year na to, tapos tak yung kalaban. 1 taga niya lang patay. Kaya sabi ni kasama namin nanonood si Mayor, maganda talaga yung Mayor Edsa. Santiago. Kasi nandun. Yun ang isang ko, pinaparami, yung Hagerman. Kasi nga, ang hirap maghanap ng sweater na maganda cutting. Usually, maraming mamalo yung iba pero hindi agad nakakapatay. Ang pangalan ng entry mo o ng farm mo, Altus Airwolf. Di ba Altus sila Rico yun? Sila Rico, kila attorney. Kasi nung one time, nayaya nila ako sa LGBA na sumali, nagpa-member, magkakalabang kami kung walang entry name na may entry sila attorney, Altus Okay. Kaya nilagay ko Altus Airwolf, tapos nakakakuha na ako ng mga manok kila attorney, yung mga black mark. Ano buong pangalan ni attorney? Ram Lopez. Ayun, Ram Lopez. So, meron ako nakukuha niya, yung mga Kelso nila, Colonel Gibbons, yung Irish. Nakakuha rin ako ng Irish White Hackle. Hinalo ko nun sa puti ko. Pagka nagbigay si Rico sa anong linyada, maayos kung kailangan pala ng malaki, sabi mo, di ba? Nag-deteriorate, lumiit. Si Rico malaki. Ayun nga, kaya siya lagi ang puntahan ko. Talagang naging close kami 2007 nung nasa Dubai. Yung sabong.net pa yon, nag-uusap kami, tapos may grupo kami doon, nag-uusap sa Messenger. So nagkukwentuhan anong maayos na manok, saan po pwedeng makakuha.
Yun. Tapos, nung pumunta ako last year kila Kenneth, nakakuha ako nung 20K na Kelso na sabi niya, yun ang isang ginagamit pang cross sa sweater niya. Nino, Ni Kenneth Hagerman na inilalaban sa 20K. Pilipinas. Kaya sabi ni Kenneth sa akin, pagka nag-aanak ng medyo pangit na parang asin. Kasi inaalala niya, pag lumabas na pangit, isipin ko, may binigay siyang di maganda kasi maganda yung ano niya, yung broodcock na nakikita ko. Tapos sabi niya, minsan naglalabas siya ng pangit. Tapos may lumalabas na black sa hakel pag naglulugon. So yun ang isang inano niya sa akin na karakteristik nung ano niya. So last year dumating, testingin namin, sana medyo makasubok ngayon. Nilagay ko rin sa sweater. Titingnan namin, tapos nagpapapuro. So ano naman hats ang ginagamit mo rito? Mostly galing kay Rico din. Yung mga Travis Clark na McLean. Tapos meron din siyang pinarating na Kate Devedy na McLean. Iisa lang tong sweater bloodline ang ginagamit mo? O meron ding iba? Meron din akong iba yung dati ko kasi yung old ko noon na regalo nung sa kasal ko, yung Nene Abelio na poso. Okay, Kaya nahilig ako sa mga possum din. Original. Mahilig ka pala sa magagandang manok. Magagandang manok yan eh. Pero meron din pangit. Pero I would surmise na yung mga Hagerman, ikinuros mo sa mga poso, magmimik yan. Kasi kamag-anak yan eh, ninuno. Yung ginagawa ko, yung modern cross sa old. So meron akong Nene Abelio na nilagay ko sa Hagerman. May pinarating din kaming Albany ni Dale Cantrell. Puro East Coast ang pinanggagalingan ng manok. Yung bayo ko nasa may Virginia kasi. No wonder. Tapos maraming matitigas sa Virginia na nagmamanok. Supposedly ang East side mas matitigas ang manok. Bakit? Hindi ko alam. Kasi nga, nag-umpisa yung civilization ng mga Amerikano doon sa may nakaganon na liberty, di ba? Doon nag-umpisa. Tapos nagpunta sila ng westward. Kaya kapag nanonood ka ng cowboy, travel to the west, stagecoach, bla bla bla. Nagkaroon lang ng ginto sa California, kaya nagpuntahan doon mga tao eh. Pero lahat ng laban doon, Old Spanish Pit, nahandun sa Virginia. Para bago pa sila dumating doon, nagsasabong na yung mga Meksikano. Yung Meksikano, ang Meksikano, West yun. West nga. West, bago pa sila dumating sa pero sa Amerika, ang matitinding manok. nagsasabong na yung mga Espanyol. Pero mga kabakbakan, ang matitinding manok, nandiyan sa New York. Nandiyan, pati Toronto. Si Murphy, Thomas Murphy, taga Canada yan. Tumatawid lang yan ng border, nakikipaglaban sa kanila. Nandiyan na lahat ng matitinding manok. Ganyan. Kaya yan po ang, ang history. Pero diba? nagbago na ngayon. Ngayon, all over na. Nandito na sa Pilipinas. Oo, marami. At dito sa Bataan, maraming wala nang tatalo sa Pilipinas yung pagsabong ang pinag-usapan. Oo. At dito sa Bataan, isa sa mga sikat. At tingnan nyo, pagka kayo nag-iisip ng brood pot para sa coming season, dito po sa farm ni Engineer Ricky Parigo. Bakbakan na!